Hello everyone! Welcome back to another adventure. It's me, Janela, and today, samahan nyo kaming libutin ang isa sa pinaka-iconic at pinakamagandang tourist destination dito sa Baler, Aurora, ang Ermita Hills. Hey, that's Janela. Life isn't about racing to the finish line. It's about every smile, every memory, every ride. Let's go. Hindi importante kung saan ang destination. Mas mahalaga ang bawat connection. Bawat habang may bagong dahilan. Bawat lagway may kwentong iniwan. Every sunrise, every new view. Ang Ermita Hills sa Baler, Aurora ay hindi lang kilala sa pinakamagandang tanawin nito, kundi pati na rin sa makasaysayang pinagmulan. Noong December 27, 1735, isang napakalakas na daluyong, tidal wave o tsunami ang tumama sa lumang bayan ng Baler. Ayon sa kasaysayan, halos buong pamayanan ay nalunod at nawasak. Iilan lamang ang nakaligtas. Ang mga taong nakatakbo ay umakyat sa mataas na bahagi ng Ermita Hills. Dahil dito, naging simbolo ang burol ng pag-asa, kaligtasan at bagong simula para sa mga mamamayan ng Baler. Pagkatapos ng trahedya, inilipat ang bayan ng Baler sa mas ligtas na lokasyon upang maiwasan ang kaparehong sakuna na hinaharap. Bilang pag-alala sa mga nasawi at sa mga nakaligtas, itinayo sa Ermita Hills ang isang monumento na nagsisilbing paalala ng mahalagang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Baler. Sa kasalukuyan, ang Ermita Hills ay isa ng sikat na destinasyon ng mga turista. Bukod sa makasaysayang kahalagahan nito, dinarayo rin ito dahil sa napakagandang tanawin ng Baler Bay, sariwang hangin at tahimik na kapaligiran na perpekto para sa mga nagninilay at nagre-relax. Ayon sa kasaysayan, noong taong 1735 ay sinalanta ng napakalaking alon o tromba marina ang lumang bayan ng Baler. Marami ang nasawi, ngunit 7 pamilya ang nakaligtas matapos umakyat sa Ermita Hills. Sila ang mga pamilyang Angara, Bihasa, Bitong, Carrasco, Pereras, Lumasak at Poblete. Mula sa kanilang katatagan at pag-asa, muling naitatag ang bayan ng Baler. Kaya ang Ermita Hills ay hindi lamang isang magandang tourist destination, kundi isa ring simbolo ng kaligtasan, katapangan at bagong simula ng mga taga-Baler. Sa pagbisita nyo sa Ermita Hills sa Baler, Aurora, marami kayong makikitang magagandang tanawin at makasaysayang lugar, tulad ng overlooking view deck. Ito ang pinakasikat na bahagi ng Ermita Hills. Mula rito, matatanaw ang Baler Bay, Sabang Beach, ang Pacific Ocean at ang kabuuan ng bayan ng Baler. Tromba Marina Monument, isang monumento na nagpapaalala sa malakas na tsunami noong 1735 na sumira sa lumang bayan ng Baler. Meron din itong kapilya o tinatawag na Ermita Chapel, isang tahimik na lugar para sa pagdarasal at pagninilay na nagbibigay ng espiritual na kahalagahan sa Ermita Hills. Kung mahilig kayo sa nature, peaceful na lugar at breathtaking ocean view, siguradong magugustuhan nyo ang place na ito. Habang papunta pa lang kami rito, ramdam na namin ang excitement dahil matagal na namin gustong makita ng personal ang ganda ng Ermita Hills. Pagdating pa lang namin, talagang na-amaze kami sa napakagandang tanawin. Makikita mo ang malawak na karagatan, sariwang hangin at napakatahimik na paligid. Ang sarap lang huminto sandali, huminga ng malalim, i-appreciate ang kagandahan ng kalikasan na ginawa ng Diyos. Habang nililibot namin ang Ermita Hills, mas lalo kong na-realize na minsan, hindi natin kailangang gumastos ng malaki para maging masaya. Ang simpleng paglalakbay, ang tawanan,
ang kwentuhan, at ang mga taong kasama mo ang siyang bumubuo ng pinakamagandang alaala. Isa rin sa dahilan kung bakit espesyal ang lugar na ito ay ang makasaysayang kwento nito. Kaya bukod sa magagandang view, may history din itong maibabahagi sa bawat bisita. Talagang maa-appreciate mo, hindi lang sa kagandahan ng lugar, kundi pati na rin sa kahalagahan nito. Habang pinapanood nyo ang vlog na ito, talagang kahit sa video ay mararamdaman nyo ang relaxing at peaceful na atmosphere ng Ermita Hills. At kung may plano kayong bumisita sa Baler Aurora, huwag niyong kalimutang idagdag ang lugar na ito sa inyong mga bucket list. Let's go. Hindi importante kung saan ang destination, mas mahalaga ang bawat connection. Bawat habang may bagong dahilan, bawat lagway may kwentong ibiwan. Every sunrise, every new view, mas gumaganda kapag kasama kayo. Hindi kailangan lagi may plano, minsan ang saya nasa biglang biyahe mismo. Slow it down, enjoy the ride, leave your worries all behind. Take a breath and look around. Joy is everywhere to be found. Destination isn't what matters the most. It's the journey with the ones you love the most. Always enjoy every moment, don't delay. Tomorrow isn't promised, so live today. Go with family, sama-sama tayo. The more the merrier. Tara na, biyahe tayo. Every laugh, every mile, every memory we make. These are the treasures that nobody can take. Di kailangan maging mayaman para lumigaya. Simpleng lakad lang solve na ang saya. Sa bawat kwentuhan, sa bawat tawanan, doon nabubuo ang pinakamagandang alaala. No pressure, no race, just live your life. Find your peace, let your soul feel light. Hindi importante kung gaano kaluyo, basta magkakasama panalo na tayo. Take more pictures, laugh some more. Life is waiting outside the door. Leave the stress, get the fear. Make the moments count while you're here. Family first, that's how we roll. Love and laughter feed the soul. One day we'll look back and proudly see those were the best times of our day. Destination isn't what matters the most. Love is the compass that leads us close. Always enjoy every moment you see. Life is a beautiful journey to be. Go with family, sama-sama tayo. The more the merry. Sa pag-akyat mo sa Ermita Hills, ganito kagandang view ang makikita mo. Punta ba muna tayo dito? Talaga namang mapapatigil ka sandali para pagmasdan ang makapigil hiningang tanawing ito. Dahil minsan lang nating masisilayan ang mga ganitong tanawin, talaga namang gugustuhin mong tumigil ang oras para matagal mong makapiling ang kalikasang ito. Dito sa part na to, kung mapapansin nyo ang makasaysayang hagdan. Ayon sa mga nababasa ko, walang opisyal na bilang ng mga hagdan sa Ermita Hills. Kaya iba-iba ang nababasa sa mga review ng mga bumibisita rito. Karamihan sa mga ulat ay nagsasabing nasa 250 hanggang 300 hakbang ang aakyatin papunta sa pinakaitaas nito. Marami din ang nagsasabing hindi basta-basta ang pag-akyat rito. May iba't ibang pagsubok na mararanasan at mararamdaman sa pag-akyat sa nasabing hagdanan. Ano kaya ito dati? Yan o. Ay, hindi. May mga ibon dati dyan. Ayan, o. Tulungan niya ng ibon. Ibon nga dati na. Ay, puwet. Nagulat pa ako. May pababa mala. Buti.
Uy. Lamok. Hindi ko naramdaman yun ah. May mga ganito kada ano. Kada ano may mga ganyan. O ilang step daw to? Ewan ko, wala nakalagay. Sabi nung iba nag-vlog, ano daw? 200 plus. E 200, Naman, 300. Eh baka yun lakad nila talaga, binibilang nila. baka talaga yung hakbang ang binibilang. No? Ano? Ang taas nga pala mahal nung kanina. Kung doon tayo dumaan, naglakad na tayo. Taas pala. Taas? Oo. Ano oras ka? Ay, ewan ko lang, naka-video ko. 2:30. Puro ano yan. Ano lang. Boss, ang taba mo dito. Kapag ka isang linggo ka naglakad dito, payat ka agad. Kasi nakakapagod na. Yan, ganyan. Taas pa. Ganyan naman. Natuloy pa ba natin to? Puro hagdan. Tapos, Pores. Pakatahimik ko. puno. Doon kami nang galing sa baba. Ayun oh. Kaya nga tayo nagpunta rito. Para makita po. Taas na to. Ito eh. Sa katunayan, talagang may takot na akong nararamdaman sa gagawin naming pag-akyat na ito. Dahil walang katao-tao sa paligid na nakakadagdag sa kaba na aking nararamdaman. Dalawa lang kami ng asawa ko sa mga oras na yan, kaya hindi ko maiwasang mag-alala, lalo na at hindi pa namin nakikita at nararanasan ang pag-akyat sa nasabing hagdanan. Unang hiking ah. Habang tumatagal, parang lumalayo yung ulan. Pawis na pawis. May mga poste mahal, oh, tingnan mo. Siguro dati may mga ano to. May mga bubong, ano? Oo. Nakatagalan. Tapos may mga ano nga siya, kada ganun oh. Nakatagalan ko dito sira na. Layo. Ba't walang nagpunta dito? Tayo lang yata. Ayaw pa kataas. Habang lumalayo kami. Parang hindi. Talaga, lalo lumalayo na. Tuloy tayo na ano. Ano, nasa dulo-dulo. May step ba talaga to? Ewan ko lang. May nagsasabi 300 mahigit. May nagsasabi 200 mahigit. Kasi yung sasabi ko hanggang 200. Mahirapan tayo pababa na mahal. Masakit sa paa. Ah, 200 ka lang?
300. Kaya pala hanggang 200 na. Hindi lang na iba. Hindi tumutuloy. Pagka 200 lang talaga. Diba? Pag-abot ng 300. Baka bahay panuluyan to dati. Dito nga daw magay ito ano. May itong pamilya ba yun? Oo. Pinagod ko namin dati. Dito sa part na to, nararamdaman ko na ang sakit ng binti ko dahil sa mataas na akyatin. Medyo nakakaramdam na rin ako ng pagod. Kaya hindi ko na rin sigurado kung itutuloy ko pa bang tapusing akyatin ang hagdan na ito. Pero dahil alam kong minsan lang may pagkakataon para maranasan ang ganitong karanasan, mas nangibabaw Sino ba sa huli? amin Sa ang taas? kagustuhan na tapusin ang hamon na ito. Dahil kung ikukumpara ang karanasan ng mga taong nailigtas ng lugar na to, ay malayong malayo pa kami sa hirap na naranasan nila. Kaya tara, ipagpatuloy natin ang pag-akyat. Hintayin na kita dito. Hintayin na kita dito. Umiikot lang tayo. Ewan ko. Wala tayong dalang tubig, no? Aray mo. Di ba kaya 200 plus hanggang dito lang. Ayan. Yun pa. Wow, dagat. Sabi po, hiram po. Ay, fishport. Yun, Ayun, fishport yun. fishport. Tapos yun, Dahil bangka, ano? Cobra Rock Formation ba yun? Baka, ay isa eh. Yung kabila, ando kami sa kabila nag-cottage ngayon. Sobrang init. Pawis na pawis ako. Grabe. Grabing hiking to, guys. Lakad-lakad na. Yun, yung aking asawa. Sa taas. Sa mga oras na to, nakakaramdam na ako ng sobrang pagod at dahil wala rin kaming nadalang inumin, nakakadagdag ito sa hirap ng aking pag-akyat. Grabe na ang hingal ko sa mga oras na yan. Kaya kung may bala kayong akyatin ang Ermita Hills, huwag niyong kakalimutang magdala ng inumin. Dito nga sa bandang itaas, may nakasabay na rin kaming umakyat na isa ring bisita. Habang ang aking asawa ay nauna na sa pag-akyat, kaya ipagpapatuloy ko na ang paghakbang para tapusin ang ating nasimulan.
At sa wakas, sa kabila ng pagod at hirap, sa pag-akyat, nasilayan ko na rin ang dulo at itaas ng hagdan ng Ermita Hills. Di ko maipaliwanag ang aking pakiramdam dahil sa unang pagkakataon, personal kong nakita ang matayog na krus na ito na nasa itaas ng burol, na sumisimbolo ng kaligtasan, katapangan at bagong simula ng mga taga-Baler Aurora. O hindi ah. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa adventure na ito. Pauwi. Ito nga ang naging experience natin sa pag-akyat sa Ermita Hills, Baler Aurora. Sana ay nagustuhan nyo ang aming simpleng paglalakbay. Huwag kalimutang i-like, i-comment, i-share at i-subscribe ang aking channel para samahan nyo kami sa marami pang travel adventures. Hanggang sa susunod nating paglalakbay. See you on my next video. Bye-bye!